viewers ko, you are very familiar with what I do during our trip. So, talagang inililista ko yung mga damit na dadalhin namin and nakaplan yan per day. Sobrang pagkakamali ko talaga kahapon. Ay, naku. Ready na tayo for our trip. Ayan guys, nasa day 4 na ako. Pero naghihinga muna guys. Yes! 3 p.m. So, mga doon na kami. Alas 12. 10:30. Ayoko. Friday po ba? Hala, ang coding 11 pa. 11. Oo, 10 pala. Sige. Alam nyo guys. Ha? Alam nyo guys, meron akong nagawa sa buhay ko na sobrang pagkakamali ko talaga kahapon. Ay, naka. Eh, yung mga pagkakataon na nako-question ko yung sarili ko, bakit ko ginawa yun? At bakit ko hinayaang mangyari yun? Ay, nako. Sabi ko, hindi yata talaga sa akin yung ano na yan. Hindi yata talaga para sa akin. Yung bagay na yun kasi, alam niyo ba nangyari kagabi guys? Diba nasa ano tayo? Nasa salon. Ayan, nagpaayos ako ng hair kahapon. Ang ganda na niya, diba? Pinakulayan ko na ulit siya. Ready na tayo for our trip. And then, right after doon, magpaayos sa salon, dumiretso kami sa Tech-Type Pasig dahil sinundo namin sila Jet dahil galing sila sa meeting. And then, right after that, nag-aya yung mga boss niya na mag-dinner. So, dumiretso naman kami sa White Plains. Doon kami nag-dinner sa bahay ng mga boss niya. So, anyway, pag uwi ko dito sa bahay, dali-dali kong binuksan yung aking washing machine. And ito yung nangyari, guys. Nagsalang kasi ko ng laundry kahapon. Yung last load na isasalang ko ng mga damit na kakailanganin namin for the trip. Hindi ko napansin na mayroon palang, ano doon, itim na damit na nasama. Guys, alam nyo yung... Naalala nyo yung binili ko sa Shopee, guys, na mga turtleneck. Hindi ko pala napansin na naisama ko yung dalawang itim na turtleneck doon sa load ng laundry ko. Ito yun eh, yung isang Heat Tech at saka itong black na turtleneck na binili ko sa Shopee. Ayan, nakasampay dyan. Naisama ko pala dun sa loob ng nung washing machine kasama yung mga puting damit. So, anong nangyari? Ito na. Diba complain ako ng complain sa inyo na yung isa kong turtleneck na puti, manipis. So, I wouldn't suggest you guys buying the white version ng turtleneck. Pero this time, ayan, hindi na siya puti. Gray na siya. So, blessing in disguise din kasi nga, diba, nagkaroon tayo ng bagong kulay ng turtleneck. Naging gray na siya. So, hopefully this time, hindi na bakat yung undergarment ko sa ilalim. Kasi nga, na siya, gray na siya. Pero, dito ako naloka, guys. Hindi lang siya yung naging gray. Lahat ng mga puting t-shirt ni Jet, naging gray. At yung cargo pants ni Skyler, na cream dapat. Pero, siya para siyang off-white. Naging naging gray din halos, guys. So, ito yung t-shirt ni Jet. Dapat puting-puti ito. Mamahalin pa naman to kasi Ami. Ayan, naging siya. Naging para siyang makutim na medyo bluish na puti. Kaya sabi ko, my gosh, ano bang nagawa ko? Bakit yun nakalusot sa mata ko? Tapos, ito yung cargo pants ni Skyler. Ito. Yan, yung cargo pants ni Skyler. Buti bumalik sa dati. Kasi, sinalang ko ulit yan sa washing machine. Nilagyan ko ng Zone Rocks. Tapos, pinalabhan ko sa washing machine ng 2 hours. Then, after that, binanlawan na niya. Buti paglabas, bumalik sa dating kulay to yung cargo pants, pero yung t-shirt hindi. Makutim pa rin siya. Tapos, ito ngang turtleneck ko, yun. Hindi na rin siya bumalik sa dating kulay niya. Gray pa din. Sabi ko, ay nako, bakit nakalusot sa mata ko yung mga ganong bagay? Ito pa pala. Ito, yung H&M na polo ni Jet, pinapanggit niya. Ay hindi, Uniqlo pala to. Kapal na tela. Buti, bumalik din sa dating kulay. Nangitim din yan, guys. Siya, makutim na medyo grayish. Buti na mutik. Ay, naku, nakakaloka talaga ang mga bagay-bagay pag ako ang naglalaba. Hindi ko talaga mawari, guys, paano siya nakalusot dun. Kasi inisa-isa ko naman ang lagay. Siguro yung dalawang turtleneck na itim nakakalumpon doon sa, sa ibang damit. Kaya sabi ko ngayon, buti na lang yung mga importanteng damit bumalik sa dating kulay.
is it just me guys? Pero pag nagpapakulay talaga ako ng buhok, lalo na pag pink, G na G talaga ako. Kahit na wala akong makeup, kahit na ganyan, no, diba? Ang fresh kong tignan, as in. Hindi ko alam kung ako lang o talagang maaliwalas ang mukha ko pag may kulay ang buhok ko na color pink. Unlike kahapon, diba? Bago tayo pumunta dun sa salon, stress na yung ano ko, yung itsura ko kahit napilit kong nag-aayos ng face. Pero ngayon no, effortless yun yung gusto ko palang ipunto. Effortless ang aking face pag bagong retouch ang aking hairret. And siya, nakakaaliwalas ng mukha. Ay, di ba? GG talaga ako guys. Gandang-ganda talaga. So, bago ako mag-ayos ng mga gamit, sunduin muna natin si Skyler. Ayan, sila Jet nandun sa likod. Punta naman sila sa SM mag-grocery. Kasi sabi ko, bilhan din ng mga biscuits yung mga bata para baon sa airport. Kasi ang airlines namin is Cebu Pacific lang. So, walang food yata yun. Since very short lang naman yung travel from Manila to Hong Kong, mabilis lang. Sabi ko, irekta na lang kami para, 'di ba, mas ma-maximize namin yung time namin doon sa Hong Kong. Kaya iuwi muna natin si Skyler sa bahay bago tayo mag-ayos ng mga gamit. Meanwhile, Nilalaro ko PlayStation. Oo. Mag-aircon. Dito ako mag-ayos ng mga gamit sa taas, guys. Nagre-request nga sana si Skyler. Gusto niya dun sa baba. Kasi nakabukas yung aircon dun. Pero halos lahat ng damit nandito sa taas. At saka, magsusukat-sukat kasi kami. Actually, ako. Yeah, magsusukat-sukat ako ng mga damit para mag-mix and match. And then, para diretso impake na. Kaya ang gagawin ko is dito ko sa taas ayusin yung mga gamit. Yan, magbukas tayo ng aircon kasi bubula ang kilikili natin. O, nakabukas din yung aircon doon. Kasi otherwise bubula ang kilikili natin kasi makakapal yung mga damit tsaka mainit. So, yan. Para banayad ang aking pagsiset up. Paglaruin natin ng PlayStation si Cloudy para makapag-ayos si Mama ng mga gamit. Asan ang control? Asaan? Tawagin mo, dali. Wala itong control. Kaya nga, tawagin mo nga. Opo, meron po. Close your eyes, dali. Close your eyes. Close your eyes. Oh. Yes. Ha? Magpipicture? Oh, pipicture. Sige. Okay, first things first, ang ginagawa ko is, bago ko maghawak ng mga damit, talagang literal na maghawak ng damit, ay kumukuha ako ng paper and pen. I think dun sa mga old viewers ko, you are very familiar with what I do during our trip. So, talagang inililista ko yung mga damit na dadalhin namin and nakaplan yan per day. Sinesegregate ko siya per day, per usage. Nandun na yung mga undergarments, nakasingit na siya sa bawat bundle ng damit na gagamitin sa bawat araw. So, in that case, sobrang naging helpful siya sa akin and very efficient kasi hindi ako over baggage. Pangalawa, na ma-maximize ko yung space doon sa luggage namin. Pangatlo, hindi ako nagko-consume ng masyadong time pag nandun na kami sa ibang bansa, no? Pagising sa umaga, kukunin ko lang isang bundle for this date. So, ayan, okay na kami, mabilis kami kumilos. Unlike nung dati na ginagawa ko, ipapak ko lang yung mga damit sama-sama. Tapos, pagdating doon, hanapin ko pa. Hanapin na lang, tapos bahala na kung anong mga bundle. Hanapin ko pa kung nasan yung
yung panty, nasan ba yung ano ko, yung pantalon ko, ano bang ipa-partner ko doon. So, doon pala ako nag-iisip ng mga ipa-partner. Although dito may idea na ako kahit papaano. And then, simula nung ginawa ko yung ganitong diskarte, guys, mas naging makabuluhan ang trip namin. Alam mo yon, hindi nagkakabadtripan, walang oras na nasasayang. So sabi ko, ganun ang gagawin ko palagi. Especially now, nagpupunta tayo sa Korea. Malamig dun, guys. At hindi lang malamig, sobrang lamig because nagne-negative siya. I just checked kanina doon sa phone ko, no? Sa Monday, pagdating ni Daddy Jet, -8 yung weather nila, yung temperature nila as of today. So, ang dating namin doon is Sunday, nasa -5 na siya. So, sabi ko, kailangan nating maging wais sa pagpapak ng gamit. Layer of clothes yun, kaya kailangan hindi ako sosobra sa baggage and hindi rin naman ako kukulangin. So, yan yung first tip na may share ko sa inyo. Plan your wardrobe and make your timetable. So, syempre, isulat muna natin ang ating first destination, which is, yan. Sulat muna natin ang ating first destination, which is, ay, para tayong may may Christmas light. So, pagdating natin doon, which is 1/12, tama ba? Oo, 1/12, ito yung departure day. So, yan, nilalagay ko din dito yan, guys, kung ano yung itinerary namin para I can properly think of the best clothes to wear for that day. So, yan, departure day, ito din yung ating airport outfit. Sobrang magiging mabilis na lang yung pag-fix nito kasi by the time magdating tayo sa Hong Kong, we don't need to change kasi that is around 7 to 8 p.m. na. So, we'll head out lang for dinner and, you know, quick walk around habang nagpapaantok and I don't know kung anong plan pa ni Kingay. So, kung ano yung suot namin sa airport, yun na rin yung suot namin panggala. So, ang ilalagay ko dito is pang tulog. Yan, pang alis at pang tulog. So, lagay natin dito. So, Nina, Sky, and Cloudy. Yan. Ganyan akong gumawa, guys, ng timetable or wardrobe schedule. So, later, during this time, dito na ako nag-iisip and nagbe-brainstorm ko ano yung mga outfit na isusuot namin. Kaya, babalikan ko kayo later once na-figure out ko na kung ano yung mga ilalagay dito. So, anyway, yan. Laban na natin, guys. First outfit of the day natin is ang ating airport outfit. Okay, ayan. Nakarami naman na ako ng lista, guys. And also, nakarami na ako ng kalat. Pero, nagsusukat-sukat na din kasi si Skyler. Kaya, pinaplan na rin niya yung mga outfit niya na susuotin. Alam nyo, I realize, ang bagal ko ngayon, ang bagal ko this time. Kasi, ito, si Sky, meron na siya sariling decision. So, unlike before, na ako talaga yung nagde-decide sa mga susuotin nila. Walang bibig na, nagsasalita dito sa loob ng kwarto. The last time I packed things nung pupunta kami sa Japan. Pero, ngayon, talagang si Skyler na nagde-decide nung gusto niyang isuot. And hindi ako pwedeng makialam, guys, kasi wala. It's either magagalit yan, mababad trip, or hindi niya isusuot at all. And I respect her also. Tinuruan din ako dyan ni Jet. Nung una, sobrang decisive ako. Pala decision ako sa damit niya. And nakalimutan ko na lumalaki na nga pala yung anak ko. Nagde-decision na siya on her own. May sarili na siyang preferences. So, it took a while before ako nasanay. Pero alam niyo, up to now, meron pa rin ako mga options na pinipilit ko na yun na lang suotin niya kasi I think it's better, I think it's more, it's nicer, ganyan, but complicated. Pero yun nga, sabi ni Jet, hayaan mo siya yung mag-decide, of course. Ikaw lang, mag-guide ka lang. You will parang show kung ano yung kinaganda nito or ano yung kinapangit niyan, things like that. But you can never impose kung ano yung isusuot. Yun, kaya mabagal ako for today's video maggawa nitong mga damit. So, anyway, ayan, nakarami naman na ako ng lista. And nandito na ako sa pang third day namin sa Hong Kong. So, yung pang third day namin sa Hong Kong is whole day yung napasyal. And pupunta kami sa church. So, magsisimba kami doon kasi third day namin falls on na Sunday as well. Kaya magsisimba muna kami sa umaga tapos lalarga na kami, mga masyal kami the whole day dahil ang flight namin bound to Korea is madaling araw pa.
Kaya kung ano yung suot namin sa pamamasyal, yun na rin yung suot namin sa airport. Kasi ang check-out namin sa hotel is tanghali. So, I think we don't have the time na to make palit-palit ng mga damit. Kaya sabi ko, kung ano yung suot namin, yun na yun. Magdadagdag na lang ng mga jacket and warmer, mga warmer, ganyan. So, pakita ko sa inyo guys kung paano ko pinapack yung mga damit. Since meron na akong guide kung ano yung susuotin nila sa bawat house. So, nasa second day na ako namin sa Hong Kong. Yung mga pang-airport namin nandun na, hiniwalay ko na. And then, ngayon ipapack ko na yung second day namin sa Hong Kong, which is, ang itinerary namin is Disneyland. Ito, ipapack ko siya ng magkakasama siya sa isang lalagyan kong kaya. Para pag kinuha ko, lalagyan ko siya ng label na Disneyland. Isang kuhaan lang ang mangyayari. So, kuha ka dyan, Sky, ng isang malaki. Yan. Para hindi na ako magkakakalkal, guys. And in that way, hindi rin magugulo yung maleta namin. So, ito yung OOTD ko doon sa Disneyland. Nandito na yung underwear ko. So, yung bra ko nandoon. Isisingit ko na lang din dito. Ito yung kay Sky. Ayan, nilagyan ko na siya ng socks. Andito na, meron na rin siyang underwear. Underwear pala, Sky. Wala pa dito. Ano na yan? Wala pa. Yan. Lagay mo na rin ito dyan. O, mamaya na yung mga accessories. Tapos, ito naman yung kay Cloudy. Ay, akala ko ba magiging Spider-Man? Ayan. So, ganyan ako mag-pack ng mga things. Sama-sama na siya para pag kinuha, isang kuhaan lang. Tapos yan, iniipit ko siya sa loob. Kaya huwag mo siyang iganito para hindi siya bulky. So, nandito sa list ko, bukod sa ganyan guys, sinusulat ko din siya dito kung ano yung mga nasa loob para na-check ko din kung sakto lang ba yung dala ko, meron ba akong pang-emergency, baka kulang naman yung dala ko, so mga ganun, diba? Mas madali siya actually, very, very efficient to. You should try this, mga Linskis. Ilang taon nang nag-work sa akin to. You can, try it. So, diba? Ang ano talaga nito guys, ang lakas makagaan sa buhay. Kaya, maximize natin yung space sa Tsaka yung time. Yung time hindi masyado. Cloudy. Socks pala ni Cloudy. Kuha mo siya doon, anak. Okay. Ayan. So, done na ako sa second day namin sa Hong Kong. You just have to repeat the process again and again and again. So, mamaya, I will show you guys kung makakailang ganito ko. And ito, hahaba pa yan. Nasa pang Hong Kong pa lang tayo. Yung pang third day, aayusin ko na din. Which is, ang suot din namin dito ay diretso na pang airport. Ayan guys, pakita ko sa inyo kung paano ko tinutupi yung mga parka jacket para hindi siya ganyan ka-bulky. Although, madali naman siyang mapitpit. Kaya lang nga, yun, bulky siya. So, pakita ko sa inyo. Ganda nga sana dito yung, yung bina-vacuum, bina-vacuum. Kasi maraming nabibili naman na ziplock, yung, anong tawag dito? Yung airtight. So, pwede mo siyang vacuumin. Tapos, pwede mo siyang lagyan ng damit sa loob. So, anyway, ayan. Ganyan lang din naman siya kasimple. Diba? Okay na. At least, hindi siya ganun ka-bulky. Hindi siya sasabog pag nasa loob ng maleta mo. Plus, kung kailangan mo siyang kunin, nakaayos siya. Diba? Ayan. Ganyan lang. Kadali. Mag-tiklop ng parka. Ayan. Ito kay Sky. Tiklopin ko na. Guys, no, nag-iisip kayo bakit hindi naman kami ganun kadalas mag-travel. Actually, bilang nga lang sa darili in a year pag nagta-travel kami. Pero bakit sanay na sanay ako at parang napaka-professional ko pagdating sa pagpapak ng mga ng mga damit namin para ilagay sa luggage. Kasi naikwento ko na din to sa vlog before parang year 2017 or 2018. So, ang nangyari kasi noon, nagpunta kami ng Singapore. So, si Cloudy, baby pa noon. Karga-karga ko pa siya. Tapos si Sky, parang nasa 4 years old pa lang. O kaka 4 years old pa lang. So, dahil nga ako ang in charge sa dalawang bata, naka-baby wear sa akin si Cloudy, ang pwede ko lang dalhin is yung light na bag lang or yung baby bag namin. Tapos, yung hand carry lang namin na luggage, yun lang ang dala ko. Tapos si Jet ang may dala ng lahat ng maleta. 2 maleta yun na malaki ang dala namin. As in, sobrang laki.
ang nangyari noon, hirap na hirap siyang bitbitin yung dalawang maleta kasi nga, siya lang ang nagbibitbit. Tapos, sa Singapore, yung mga iba pa dong train station, walang elevator. So, meron pang mga hagdan-hagdan pagbababa ka ng subway. Kaya awang-awa talaga ako sa asawa ko noon. And, ang nangyari pa, sobra-sobra pala yung dala kong damit namin. So, simula noon, nung time na yon, nag-isip ako kung paano ko mas magiging maayos yung paglarga namin nang walang hassle, walang nahihirapan, everybody is happy, alam mo. Ayan guys, nasa day 4 na ako. Pero naghihingalo na guys. Halos masimot na yung laman ng kama. Yan yung mga hinanda ko pang winter eh. As in, ayan na. Hingalo portion na tayo. Wala nang mga halos mga damit na pwedeng i-combo-combo. Ito kay Sky yan. Pwede pa niya tong pang day 4 yan. At saka ito. Yan, si Cloudy walay na. So magre-recycle ako ng damit ni Cloud. Actually, meron pa naman damit si Cloudy, pero siya mga the usual core jackets lang. So, yun, magre-recycle ako ng damit niya, ng jeans, tapos co-ords, tapos meron naman siyang mga parka jackets. And then, for Sky, yan. Yung mga coat namin, guys, recycle din yun, uulitin yun. Although, marami din kami dala, no, syempre, para sigurado tayo. Mabuti na yung, doble-doble ang dala. I mean, doble-doble ang suot para hindi talaga lamigin. Pero hindi naman sobra ang dala. Just enough. Maglalagay lang din ako ng pang-emergency. And, ayan guys, malapit ako matapos. Day 4 na tayo sa pagpapak. So, 2 araw na lang. Day 4 and Day 5. Day 5, gala yun the whole day. Tapos, madaling araw yung flight namin pa Manila. So, kailangan matindihan din ang outfit natin doon kasi buong araw pa din talaga maggagala no? Negative. Parang sa forecast ngayon, according to weather dito sa iPhone ko, negative 7 yata o negative 5 yung weather doon. 2 hours later. And finally, mga nimskis, nakatapos na akong mag-pack. Grabe. Alam nyo, nasa day 4 pa lang ako naghihingalo na ako. Grabe. Pati yung mga plastic. Naubusan na ako. Buti na lang meron ako mga nakalkal. Even the ball pen, guys, naubos na siya. Kaya yan, Kaya yung babae, pink na yung sulat niya. Alam nyo ba, sa day 6, recycle na yung mga damit na gagamitin namin. Para lang hindi kami ma-overbaggage. At saka hindi rin ako ma-stress sa pagbitbit. Okay lang yan, guys, 'di ba? Mabango pa rin naman tayo. Sana nga, yung tutuluyan namin doon, merong washing machine. So, mas okay yun. Mas favorable yun sa akin kasi makakapaglaba ako. Pero if not, okay lang din naman. Kasi, hindi naman kami pagpapawisan doon, guys. As in, nag-i-snow nga. So, walang magpapawis doon. Walang mga ngasimang amoy. Kaya okay lang yung mag-resign. Skis, nasa mga toiletries na ako. So, ito lang yung dadalihin ko. Dati ito kulang pa sa akin. Kasi this time, bumili ko ng mga travel containers sa Shopee. Ayan, umorder ako. So, nilipat ko dito para at least pagkatapos, pag naubos na, diretso tapon na. Okay lang naman kasi mura lang to guys. Nasa 5 pesos lang yung maliit. Tapos ito yata nasa 7 pesos. So, 'di ba? Okay na siya actually. Space saver talaga, tsaka very practical. Hindi rin naman talaga siya tumatapon. Ayan, kahit pisil-pisilin mo siya, hindi siya tumatapon. So, this is very efficient for me. Ang dinala ko lang ng mga full size is itong lotion na Oilatum. Kasi for sure, magdadry yung mga skin namin doon. Tapos yan, deodorant ko. Ito yung deodorant spray na nabili namin dati sa Japan. Sabon ko sa face. Ayan, mga sunblock at saka moisturizer. O, diba? Conditioner ko. Toner ko sa face. Lotion ng mga bata. Ito, shampoo ng mga bata. Lotion ng mga bata. Conditioner, actually, shower gel to, isa. Nagdala lang ako mga pang-emergency lang talaga to. They can use naman yung nasa hotel. Pero ako, definitely, kailangan ko talaga to kasi may color yung hair ko. Yun, na-realize ko, wala na pala akong purple shampoo. Conditioner lang, meron na lang pala ako. Hindi pa ako naka-order kasi, di ba, kakapakulay ko lang. So, yun. Doon na lang ako sa Hong Kong bibili ng shampoo. Tapos, mga cotton pads. Kasi, minsan wala
walang cotton pad sa hotel, yang meron lang sila cotton buds. So, ayan guys, malapit na tayo matapos. Ayan, okay, last hirit na mga skis, tapos na. Okay, ang gagawin ko na ngayon is i-empake na sila. So, medyo tricky ang pag-i-empake ko. Kasi, ang dadalhin lang namin ng mga bata is yung need namin sa Hong Kong at saka yung outfit. Ba't mo ginagaya sa kiligili ko? At saka yung outfit namin ng day 1 ng Korea. Kasi si Jet darating siya ng Lunes din. So, siya ang magdadala ng isang maleta namin na mga gamit namin for Korea. Kaya, dapat maging maayos ang pagsasegregate ko ng mga gamit. Kasi kung hindi, magkakalabo-labo ang schedule na ginawa ko. Kaya, napakalaking tulong din guys, 'di ba? Na merong mga nakalagay na schedule dun sa pouches natin. Like, day 1, day 2. So, ngayon na mag-a-arrange na ako, hindi rin ako mahihirapan. Kasi, titignan ko lang yun.